kababayan, nakakalungkot na balita ito para sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Dahil nga ayon kay Atty. Harry Roque, medyo malungkot din tayo mga kababayan. Dahil nga ayon kay Atty. Harry Roque, buto at balat na lang itong si dating Pangulong Duterte. Hindi na maganda yung kalagayan ni dating Pangulong Duterte. 80 years old na mga kababayan yung dati nating Pangulo na si Pangulong Duterte, at ngayon nga ay nananatili pa rin nakakulong sa dahig mga kababayan dahil nga sa ginawa ng ating pamahalaan ngayon, itong Administrasyon Marcos. Trinaidor nila mga kababayan, pinagkanulo, isinuko sa mga dayuhan itong dati nating Pangulo ng ating bansa. Na hindi naman natin pinagkaila mga kababayan. Alam naman natin na napakadaming kabutihan na ginawa nitong si dating Pangulong Duterte sa ating bansa. Pasensya na, medyo maingay sa aking paligid, may gumagawa ng kabinet, may nagpupukpok mga kababayan. Yun ang itong ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, itong pag-soko nila kay dating Pangulong Duterte sa mga dayuhan. Ito mga kababayan, sa tingin ko lang kung halimbawa, huwag naman sana mangyari, kung may mangyaring masama kay dating Pangulong Duterte, halimbawa lang ito mga kababayan, kung doon aabutin si dating Pangulong Duterte ng kaniyang buhay. Sa tingin ninyo mga kababayan, hindi ba magkakaroon ng kaguluhan dito sa ating bansa? Alam naman natin, kahit anong ginawa ng pamahalaan itong napaninira sa mga Duterte, napakarami pa rin sumusuporta. Hanggang sa ngayon mga kababayan, ang taas pa rin ng trust rating nitong si dating Pangulong Duterte. Kaya nga gusto nila talaga na mawala itong si dating Pangulong Duterte at itong mga Duterte mga kababayan na mamuno sa ating pamahalaan dahil gusto nilang manatili sa kanilang posisyon ngayon. Yan yung isa sa mga nakikita nating dahilan. Kaya pinipilit nila mga kababayan na halos lahat ng mga ginawang kasamaan dito sa ating bansa ay kinukunik nila sa mga Duterte. Ganito kasama itong administrasyon Marcos nito. Sayang nga lang, nabulol tayo nung nakaraang eleksyon. Siya na, medyo maingay talaga. Grabe ito mga kababayan. Yung iba nating mga kababayan, pasensya na, napakaingay. Yung iba nating mga kababayan na pumunta doon mismo sa dahig mga kababayan ay nag-iyakan. Dahil nga nung nalaman nila, nabutot balat na lang itong si dating Pangulong Duterte. Ano pa bang laban? Ano pa bang lakas ng isang 80 anyos mga kababayan na matanda? Hindi naman sanayan mga kababayan na pag-isa. Sanayan na may pamilya na kasama. Pero pilit nilang nilalayo mga kababayan sa kanyang pamilya. Ulitin ko lang, huwag naman sanang mangyari kay dating Pangulong Duterte na doon abutin ng kanyang buhay ito si Pangulong Duterte. Magkakaroon ng malaking kaguluhan sa ating bansa. Hindi naman tayo nagsasabi na gawin natin ito, pero hindi natin hawak yung isipan ng ating mga kababayan. Lalo-lalo na yung talaga nagmamahal kay dating Pangulong. Kayong mga nasa posisyon ngayon, mga ganid kayo sa pangyarihan, makakarama din kayo. Ito na mga kababayan, sabay-sabay natin itong panoorin. So ngayon, napag-usapan natin yung malungkot na sinabi ni Ma'am Elizabeth Zimmerman Duterte na bagamat in good health si Tatay Digong, siya ay butot balat na. Alam niyo po, naintindihan ko kung bakit kinailangan i-highlight ni Ma'am Elizabeth na talagang nasa mabuting kalagayan naman at kalusugan si Tatay Digong, wala nang gamot na iniinom. Kasi pag sinabi lang na butot balat, alam na natin kung ano ibig sabihin nun. Pero sinabi pa rin niya na butot balat, ibig sabihin napakalaki ng nawalang timbang kita Tatay Digong at literally siya ay butot balat na. Siguro naman hindi mo na kinakailangan maging doktor para malaman kung bakit naging butot balat na si Tatay Digong. Sakit ng loob po yan. Sakit ng loob dahil nangyayari ngayon yung pinakaayaw niya mangyari na siya ay hinuhusgahan ng mga dayuhan. Talaga naman kung mula nung nagkaroon ng isang joint article na nagsasabi na dapat na-imbestigahan si Tatay Digong for crimes against humanity, 2017 pa po yun, sinasabi na ni Tatay Digong, ano sila hilo? Independenteng bansa ang Pilipinas, may sarili tayong hukuman. Kung meron gusto magreklamo laban sa akin, dito sila sa Pilipinas sumarap.
dahil mababaliwala yung pagkamartir ng ating mga ninuno na nagpakamatay para magkaroon ng malaya at independent Pilipinas. Pero ngayon po, nangyayari na yung kanyang bangungot na siya po ngayon ay hinuhusgahan ng mga dayuhan sa mga krimen na di mano ay nangyari sa Pilipinas. Ang nakakalungkot pa po ay dalawang bagay. Sinasabi nila 30,000 daw ang mga namatay dyan sa war and drugs si Tatay Digong. Pero dun sa arrest warrant, 43 ang sinasabi nilang biktima. Pangalawa po, sinasabi nila na overwhelming daw ang ebidensya. Pero anong katotohanan? Hanggang ngayon pa lang sila na nagpukumpinse ng mga pulis na sa Pilipinas na tumistigo laban sa kanya. Humingi sila ng karagdagang panahon para ilabas ang lahat ng ebidensya laban kay Tatay Digong. And yet, ngayon pa lang po sila nakikipag-usap sa kapulisan at tumindig bilang testigo. Kaya nga po, naiintindihan natin kung bakit balat buto na lang si Tatay Digong. Nasisiraan na po siya ng loob. Kaya nga po siguro nawawala na ng gana. Dahil nangyayari nga yung bangungot niya at siyempre napakatagal ng proseso. At dahil siya naman po ay dating prosecutor at abogado rin, alam niya na hindi makatarungan na nangyari sa kanya. Pantakin ninyo, 120 days plus na siya nakakulong and yet wala pang probable cause. Sa Pilipinas po kasi, bago ka makasuhan sa hukuman, dumaan ka na sa proseso ng preliminary investigation. At titignan na doon kung merong ang krimen na nangyari at may posible ba na inasasakta lang gumawa ng krimen. Ngayon po, wala pang ganon. Mangyayari pa lang po yan simula September 23 sa confirmation of charges. Doon pa lang po pruebahan ng prosecutor kung mayroong probable cause. Meanwhile, 120 days na siyang nakakulong. Sa totoo lang po, sinabi naman ni Ma'am Elizabeth na butot balat, yung ibang mga anak naman talaga ay nalulungkot din dahil kada bisita nila, nakita niyo naman kung paano yung naging kasta ni Mayor Baste. Lungkot na lungkot siya doon sa huling araw niyang pagdalaw. Si Congressman Pulong, hindi na po humarap sa amin dahil hindi na niya kaya kaming harapin. Dahil baka siguro maluha siya. No? Hindi po mabuti ang lagay ni Tatay Digong. Yan po ay dahil sa sama ng loob. Yan po ay dahil sa nangyari sa ating bansang Pilipinas, hindi lang nangyari sa kanya. Malungkot po ang nangyari sa kanya dahil nga po linabagang soberenya natin at ngayon po ay dinalabag ang karapatang pantao rin ni Tatay Digong. Bago po ako magpatuloy, dumarating ang pagkain namin tanghalian, pero tanungin ko muna po itong ating mga kababayan. Anong nararamdaman nyo nung napalitaan nyo na butot balat na si Tatay Digong? Unahin po natin dito, no? Ito po ang namumuno nitong grupong to. Ito po, 2015 na pa, ay DDS na. Kayo po, si Emily, no? Si Emily po ay DDS na 2015 pa lamang. Balik-balik po sila rito, ha? Ilang oras kayo sa England papunta rito? Sumastan? 13 hours, balik-balik po yan. Ilang beses ka nakamulit mula nung kinulong si Tatay Digong? Po, yun yung nakasampung beses na kumulit din. 10 beses. Napakagastos po niyan. Magkano rin ang gastos nyo? Dahil kada punta nyo rito, nag-aarkila kayo ng bus at nag-ano kayo ng hotel. No? Magkano kada punta nyo rito? Well, napakalaki po ng gastos ko. Kasi sa hotel lang, tsaka sa bus pa, so syempre bayaran pa namin. Pero yan po ay galing sa bulsa namin. Voluntary po ang pagpunta namin dito. Hindi po namin iniisip ang aming gastos. Ito po ay para kay Tatay Digong. Para ipakita po namin ang buong suporta at pagmamahal po sa ating mahal na Tatay Digong. Kami po ay nalulungkot. Noong nalaman namin, narinig po namin, attorney, ang live po ni Ma'am Elizabeth na nagsasabi na gano'n na nga po kalagayan ni Tatay Digong. Sakit po sa amin na mga supporter ni Tatay Digong na nagmamahal sa kanya. Ano po ang kalagayan niya? Sana po maparinggan ng ating government ngayon, lalo na sa ating presidente ngayon na si President Marcos. Sana mapakinggan niya ang mga hinaing ng lahat ng mga tao na nagmamahal kay Tatay Digong. Nakauwi na po siya. Yun lang po ang hiling namin. Yun lang po ang pinapanalangin namin, na makauwi po ng matiwasay na maayos si Tatay Digong.
Si Tatay Digong po ay 80 years old na. Nasa loob ng ICC, Detention Center, na dapat wala siya dyan. Ginawa niya na maayos ang Pilipinas. Siya lang po ang nakapagbigay ng maayos na buhay sa ating mga Pilipino sa Pilipinas. Yan po sana ang maisip ng mga tao na gumawa nitong krimen kay Tatay Digong. Biro mo naman, binahin nila sa Tatay Digong, walang passport. It's illegal. Illegal po ito, dala na kay Tatay Digong. Yan po sana ang iniisip nila. Biro mo walang passport, nakarating si Tatay Digong ng dahil. Tapos, si Tatay Digong ay may sakit, mahina na. So dapat po, yan po ang iniisip ng mga Marcos ngayon. Si Tatay Digong lang po ang Yan nga mga kababayan, maisip pa kaya ni Pangulong Marcos yung mga yan? Na itong si dating Pangulong Duterte ay 80 years old, may sakit, at ngayon buntot pa lang ng alam. Hindi ba naisip nitong si Pangulong Marcos yung nangyari sa kanyang pamilya noon na hindi pinauwi ng Pilipinas ng mga Aquino, mga kababayan? Hindi ba niya nararamdaman yung ganong sakit? Gano'ng kasakit, mga kababayan, sa pamilya ni dating Pangulong Duterte itong ginawa nitong administrasyon ito? Dahil gusto lang nila, mga kababayan, na manatili sila sa kanilang posisyon hanggang gusto nila. Ito yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Kung may kasalanan si dating Pangulong Duterte, kung nagkasala sa mga Pilipino, dapat ang Pilipino o mga Pilipino din ang maglilitis. Hindi mga dayuhan, mga kababayan. Bakit dito sa ating bansa? Wala na ba tayong batas? Wala tayong batas sa ating bansa. Siguro panahon na para magkagulo-gulo tayo dito. Wala na tayong tiwala sa ating batas. So mga kababayan, sana ipanalangin natin na maging maayos, hindi mangyari yung masama kay dating Pangulong Duterte. Dahil nga, mga kababayan, hindi natin hawak yung isip ng mga taga-suporta kay dating Pangulong Duterte. Nakita na natin yan, mga kababayan, kung gaano karami, kung ilang milyon. Ilang milyon pa rin ang taga-suporta kay dating Pangulong Duterte. Kaya ba ng administrasyon ito? Baka kung halimbawa, mga kababayan, huwag naman sana na doon mamatay ito si dating Pangulong Duterte sa dahig. Baka yan yung dahilan. Hirap magsalita, mga kababayan, dahil nagbabantay ngayon itong administrasyon ito. Pagkalimbawa, may mga masasama tayong hindi nila magustuhan yung sinasabi natin. Kakasuhan ka, tatakutin ka, may mga ganong pangyayari. Grabe itong administrasyon ito. Ito pagpatuloy natin. Libing sa talong ninyo. Sana po, maisip nyo rin yun. Mahal na mahal namin si Tatay Digong. Maraming salamat sa iyong madamdaming pananalita, Ingrid. Pero alam nyo, ang katunayan yan, ang malungkot, hindi lang nalinabag nga yung karapatang pantao ni Tatay Digong. Pero malungkot, siguro, akala ng mga Marcoses, dahil pinakulong nila si Tatay Digong, magtatagumpay sila sa kanilang kagustuhan na manatili sa pwesto forever. Marcos Part 2, Marcos forever. Pero hoy, Junior, sa tingin mo kung may mangyari kay Tatay Digong sa dahig dahil sa ginawa mong pangingid na papapunta sa kanya, magtatagal pa kayo? Magdasal ka na tumaba muli si Tatay Digong dahil pag siya'y patuloy na pumayat at may mangyari sa kanya, tapos na ang inyong pamilya. Kung nung una, kayo'y nakapunta pa ng Hawaii, baka hindi na kayo makaalis ng Pilipinas at magharumintado na ang Pilipino. Hindi ko sinasabi na gawin yan ng ating mga kapwa Pilipino. Pero hindi po imposible yan. Nakabatuhin na kayo ng mga taong bayan pag may nangyari kay Tatay Digong dito sa dahig. Mali kayo.
Kung sa akala ninyo na wala ng problema sa inyo sa pamamagitan ng pagkikidnap nyo papunta ng dahig si Tatay Digong, pag minangyari, bangungot yan sa inyong lahat at sa mga henerasyon na darating ng Marcos. Hindi kayo patatawarin ng sambayan ng Pilipino. Tandaan nyo yan. Grabe itong administrasyong ito. Tama, Atty. Harry Roque. Magdasal ka, Pangulong Marcos, na walang mangyaring masama kay dating Pangulong Duterte. Kasi nga, pag nagkakataon na may mangyaring masama, ulitin ko lang, doon mamatay si dating Pangulong Duterte sa dahig, walang ibang sisisihin kung hindi itong administrasyon ito. Kayo, General Torre, lahat ng mga tao na involved sa pagkidnap kay dating Pangulong Duterte, mananagot kayo sa taong bayan. Hindi na kayo makakagala ng normal na katulad ng mga ginagawa ng ordinaryong tao. Maraming magagalit sa inyo. Tandaan niyo yan. Manalangin kayo, delikado ang buhay mo, Pangulong Marcos, pag may mangyari kay dating Pangulong Duterte. Hindi tayo nagbabanta dahil alam naman natin karamihan ng ating mga kababayan ay minahal ng todo-todo itong si dating Pangulong Duterte. Yun ang naman dito nang muna at bago tayo magtatapos ay subukan ko lang na mag-shout out dahil nga wala tayong internet dito na sa Tagbilar. Ito may nag-open naman mga kababayan, mag-shout out tayo. Shout out tayo kay Ariel Untalan, shout out tayo doon, Ma'am Virgil Veraldizio ng Pulilan, Bulacan, sa kanyang mga apo, Coco, Yuri at saka si Dion. Shout out na rin kay Edgar Edgar Manlitsilik, Edgar Manliklik, shout out kay Edgar Manliklik, shout out kay Jupik. Shout out rin kay Batnam, shout out rin kay Ma'am Joyce ng Japan, shout out kay Grigor, shout out kay Mamidisa Borwi, kay Arthur Martisano, kay Sit ng Camarines Norte, maraming salamat sa iyo, Idol Sit ha. Kay Ricardo, shout out kay Vic Sioson, shout out rin kay Ronald Pagyo, Idol, at kay Nestor Miki. At kay Imelda Pascua, shout out sa iyo, ma'am. Maraming salamat sa inyong suporta. Florencia Lunor, shout out na rin. At yun ang dito lang muna. At once again, this is Ronnie TV. May lahat. God save the Philippines.